Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mahaba po yung ating pagitan mula Sunday hanggang Wednesday. Samantalang susunod natin gawain ay Friday, isang araw lang ang pagitan. Malaki pong ipinagpapahinga po natin sa ating gawain ng Bible study online. Malaking bagay po yung tayo ay nakapagre-rewind, nakapagpapahinga. At ito nga po ay nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo nung sila po ay nangangaral nung siya po ay nangangaral, kasama niya po yung kanyang mga alagad. Importante rin po pala na tayo ay nagbi-break. Hindi po katulad nung 40 days tayong araw-araw naggagawain. Medyo hirap pa. Kaya pala tayo hirap nung kasi araw-araw. Pero purihin po ang Panginoon dahil sa during that time ay nakatagal kayo. Kahit na araw-araw tayo. Pero ngayon magandang pagkakataon na meron tayong gap ng ating Bible study online. Kasi nga meron tayong makapag-unwind tayo, makapagpapahinga, makapagpupuro-puro tungkol sa ating napag-aralan. At ano po yung dapat natin pag-aaralan. Katulad po, ito po yung katunayan, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa po tayo nag-uumpisa, ako po ay nag-intro pa lang. Sabi po sa Mark 6:31, Marcos 6:31, napakaraming taong dumarating at umaalis, ba't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang napuok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng konti. Yun sabi niya sa mga alagad. Nakita na po ng ating Panginoong Jesucristo na hapong-hapon na rin ang kanyang mga alagad dahil sa araw-araw po nilang pagmiministeryo po noon ay nangailangan din po ng pahinga. Purihin po ang Panginoon dahil hindi doon sa tayo ay umiwas sa gawain, kundi yung pangangailangan din ng ating katawan na kapahingahan ay nauukol din dahil din sa inyong mga scheduling. Purihin po ang Panginoon, comment lang po kung okay lang. Okay lang po sa inyo kasi nasisihan ba kayo sa ating schedule na ganito? Kasi nga po, kailangan din po natin magpahinga. Purihin po ang Panginoon dahil sa yung the last 3 days ng ating BS online. Yung una po, yung the third po, ay umabot po ng 102 views. 102 views. Ang sumunod ay 127 views. Tapos yung latest, yung current, ang tungkol po sa kagalingan, ang ating views ay umabot po ng 147. Purihin po ang Panginoon dahil alam ko marami sa inyo, mga taga-subaybay, na lalo na ang mga frontliner, lalo na yung mga nasa abroad. Kasi po, ginagamit kayo ng Panginoon na dahil po doon sa pag-share ninyo, ay marami pong kaluluwang makakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ninyo. At dahil sa pamamagitan ninyo, ay maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong ginawa na pag-share. Hindi ko po. Kayo po ang merong may kakayanan mag-share sa inyong mga friends. Kung ano po yung inyong natututunan, ano po inyong nararamdaman o yung mga natatanggap sa ating aral ay worth na ipag-share natin sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa mga masal sa buhay, pati sa mga ating mga friends. At purihin po ang Panginoon dahil doon ay marami nga pong magpapasalamat sa Diyos. Sabi nga po sa 9, 2 Corinthians chapter 9 verse 11 and 12, sabi,
pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sige po. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Amen? Kumbaga sa dinala natin sila sa Panginoon at sila nga ay makapagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pag-share. Ano po? Marami pong bumati sa akin nung malaman po nila, lalo na sa Cadence. Kami po kasi ang Cadence po ay nagtuturo sa Kapitolyo. At marami pong bumati ng mga kasama ko na dahil nakita po nila, hindi po sila live sa akin na nakakapanginig, pero nung isa pong kasama ko doon ay nag-share at nalaman po nila at nagpuro sila sa Panginoon doon. Akala nila ay wala akong ginagawa, pero hindi po nila alam na tayo ay nag-umpisa nga po noong April 2. Bagamat medyo huli, nasayang po yung 14 days kasi umpisa po ng lockdown ay March 15. Dahil nag-umpisa na po tayo ng April 2. Purihin po ang Panginoon kahit na-miss natin yung 14 days na yon. Siguro yun ay quarantine natin. Number of quarantine days po yung 14 days. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. As I said before, ang pag-uusapan po natin yung salita ng Diyos. Kaya nga ngayon po ay puro basa na naman tayo at liliwitahan ko yung aking pagko-comment para madali po tayo. Kasi po, ang sabi din po ng aking kagrupo, paano ko po na ipapahayag, paano po yung pagpapahayag ko kung gaano katagal. Ay sabi ko, purihin ng Panginoon kasi kasi Bible study, kailangan medyo inaabot ka ako ng minimum of 1.5 hour. Ay may nag-comment sila, baka manawa, kung maaari nga lang daw ay 1 oras. Pero sa aking nakikita, comment ulit, sa aking nakikita, hindi po kayo nawawala o naiinip, hindi po nasasayang ngayong oras, Gasino ba naman yung 2 oras? Lalo na ngayon na every other day ng ating gawain. Gasino ba naman yung 2 oras na iuukol natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Yung bang ibinibigay natin yung 2 oras para sa Panginoon, malaki bang kaabahalaan sa atin yun? Bagamat sa amin, correct din po sila, hindi ko sa minamali. Correct po sila kasi unang-una, tama lang ng 1 oras. Kasi po sa Sunday, sa preaching po ay kailangan po ay 45 minutes. Para po ang tao ay, kasi pag hindi mo man naipukul kagad yung pinakabuod ng yung pinaka-substance ng yung mensahe, yung tao mapapansin mo, kumikilos-kilos na, may mga pupunta na ng CR, may paggalaw-galaw na. Pero pag unang salvo, makikita mo sa tao na seryoso sila, attentive yung kanilang pakikinig. Pero pag nagtagal nga naman, ay nawawala yung focus ng mga tao. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga avid o loyal or mga foundation. Tawag ko sa inyo foundation Kayong mga Melarpes family, kasama natin si Lenny, ang active dyan, si Lenny, si Joby, at saka si Marcia, na tatlo po kasama sa ating gawain. Foundation, supporter. Palagay ko yung ibang nakakapanginig sa ibang abroad ay isa si Marcia na nag-share o nagwa-watch party. Kaya nga marami din sa inyo. Isa si Vanessa, nakikita ko si Vanessa, si Teresa, nagwa-watch party. Para nga naman, sabi ko tama lang na ginagawa niyo kasi kayo po ang nagiging daan ng pagpapala para sa iba.
Na po, kaya nga sabi nga sa umpisa ng ating sinabi ko po, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Amen? Pasasaganahin. Hindi kayo magkukulang sa load ninyo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito, sasabi ko lang, huwag akong masyadong mag-a-adlib. Nag-a-adlib na. Purihin po ang Panginoon. Ang pag-usapan po natin ay yung sabi ko nga po, yung tungkol sa Bible. Ano po? How authentic the Bible is. Amen? Amen? Ang akin pong gagamiting voice, ang akin pong paksa ay sabi po, ay ang karunungan ng Diyos. Ang ginawa ko pong title, ang karunungan ng Diyos. Kasi nga po, ang salita ng Diyos ay kanyang wisdom. Amen? Tama po? Kaya ang pong ginamit ko pong teksto rito ay matatagpuan natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po? Ito po ay alam na ni Tita Bulto. At sabi po sa 2 Timothy, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sino po may mga Bible? Pakibukas po kayo. Hanapin niyo po ang 2 Timothy chapter 3. Umpisahan po natin ang pagbasa sa verse 16. Lahat ng kasulutay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Muli, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang iyong salita. Ang salita mo o ang Biblia ng aming pag-aaralan ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na napapanahon na ito ay aming mapag-aralan upang ang aming pagdududa o ang aming pag-aalinlangan kung tungkol sa pagka-authenticity nito, Panginoon. Authenticity nito ay aming maabot at maaabot namin at buong puso naming maulawa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa hapong ito ay muli ko po itinataas sa iyo ang mga, sabi ko nga po, mga foundation ng aming gawain na ito, ng Bible Study Online, sa pangunguna po na Nanay Belia Pangilinan Milarpis, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo at kanyang mga manugang. Ganon din po kay Joby Quinjo, kay Lenny Cruz at kay Marcia Pajardo, na patuloy nga po, Panginoon, na kami ay iyong pangunahan. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng makakasubaybay ng aming gawain ito, itinataas ko po ang bawat isa na kami nga po, Panginoon, ay iyong samahan sa aming pag-aaral. At muli, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kaalaman, malalim na kaalaman, ukol sa iyong mga salita, upang ito nga po, Panginoon, ay hindi namin magagawang pagdudahan. Bagkus ito, Panginoon, ay magiging foundation ng aming pananampalataya, sapagkat dito nga po, Panginoon, sinabi mo po sa aming nabasa, kinasihan mo ito ng iyong Santo Espiritu, kaya nga po ito ay nabuo at naisulat ng mga taong nagkasunod-sunod sa kanilang mga kapanahunan. Kaya nga po, Panginoon, salamat po sa iyong kaunawaan, sa iyong diwa na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Bago po sabi ko po nung nakaraan, gusto ko pong ibigay sa inyo, i-share sa inyo, yung mga pangyayari sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ano po? Eh kung ibibigay ko po pala, ang dami po. 116. 116. Ay kinuha ko lamang po ay 10 para mauubos po yung oras. Sabi ko nga kanina, pinag-uusapan natin yung oras. Kung maaari, 1 oras lang tayo, di po ba? Pero kung kukunin ko po lahat yon, mauubos. Hindi po natin maabot ng isang harapan.
Kaya kinuha ko lamang po yung mga kaya namili na lamang po ako na may medyo madali-daling ma-share para sa inyo. Pero yun na 116, biro nyo po. Pero ngayon po, umpisahan po natin doon sa interpretation. Interpretation tungkol po doon sa ating teksto, bago po tayo dumako doon sa lumang tipan, comparison ng lumang tipan to bagong tipan. Kasi po, yung mga nangyari sa lumang tipan ay nangyari sa lumang tipan ay nangyari sa bagong tipan. Yung po ang katakataka. Bakit kanya po? 2,000 years mahigit ang pagitan ng dalawang tipan. Kung paano, bakit nangyari, yung nangyari sa lumang tipan ay nangyari sa bagong tipan. Kaya nga po, doon po ay isa lang patunay na yung salita ng Diyos ay mapapanaligan at katotohanan. Wala pong maliligaw. Amen? Purihin po ang Panginoon. Umpisahan po natin. Ang sabi po doon sa ating napag-aralan, una doon, nakikita natin doon yung sinabi na kinasihan. Kinasihan ng Diyos. Kaya nga po sa aking pong pagsasaliksik ay mababasa po natin sa Revelation chapter 22 verse 6. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ito sabi po yung Bible. Ano po? Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Yan mo po, sinugo po ng Diyos yung kanyang mga propeta siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod. So, nagkapasa-pasa po anghel sa propeta bago sa mga apostol. Yun nga po ay hanggang ngayon. Kaya nga po papansinin niyo aklat ng gawa. Yung po ay pag-uumpisa po ng pagtuturo po ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo eh. Kasi po yung apat na aklat, Mateo, Marcos, Lucas 1, ayun po ay ebanghelyo. Yung po ay talang-buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero po sumunod po doon ay aklat ng gawa, doon po nag-umpisa po yung mga apostol naman sa kanilang pangangaral tungkol sa apat na ebanghelyo na buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, doon po yung pong sinasabi doon, yung mga isinusulat ng mga apostol at ng mga propeta noong araw sa lumang tipan ay kinasihan. Hindi po gawa lamang ng apostol at ng propeta, kundi nanggaling po sa Panginoong Jesucristo. Kinasihan ng Diyos. Ano po? Ipinahatid sa anghel, dinala sa propeta, at dinala sa mga lingkod. Amen? Ganito po, ganun din po, makikita po natin doon sa ating teksto, yung gamit sa pagtuturo. Ano po? Basahin po natin yung Hebreo chapter 6. Hebreo chapter 6, 1 to 3. Ano po? Sabi po sa Hebreo chapter 6, verse 1 to 3. Kaya tuwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na nating iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya. Pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ang kahatulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy tayo, iyan ang gagawin namin kung luluobin ng Diyos. Yan niya po, sa ating pong binasang teksto, ay gamit sa pagtuturo. Ganon din po sa awit sa 143 verse 10. Excuse me po. Ikaw ang Diyos, ako ay turuan na aking masunod,
ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Yun nga po, sabi niya po doon, ay yun po yung siya po gagabay upang tayo ay makapagpaturo na po. Ako'y turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Kaya nga po, humihingi po si David dito ng kaunawaan, ng diwa, para ang salita niya ay kanyang maisulat. Doon po sa aklat ng awit, karamihan po, hindi naman po lahat ng nasa awit ay sinulat ni David. Meron po siyang mga kasama doon ng mga tinatawag po natin mga psalmist, at isa po si Haring David, ang isa sa psalmist. Ano po? Pangatlo, ang sabi po, makikita po natin yung pagtatama sa maling gawain. Tama po? Nabasa po natin doon. Ulitin ko po yung ating teksto. Sa lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral. Ito nga po, yung pagtatama sa maling gawain ay nagkabaliktad. Pagtutuwid ng maling katuturuan para yung itong ating pag-uusapan. Yung pagtutuwid ng maling katuruan. Ano po? Yun yung po yung sabi, pagtuturo ng katotohanan o pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral. Yung pagtutuwid ng maling katuruan. Sabi po sa awit, chapter 32, verse 8, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Ano po? Ganon din po sa 1 Timothy chapter 6, verse 3, sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito, at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Amen? Yun daw po, sabi po, yung pagtutuwid ng maling katuruan. At yung isa pa, napansin natin, yung sabi ko kanina, pagtatama sa maling gawain. Sabi po sa Lucas 17, verse 3 to 4, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, ay patawarin mo. Yun po yung sabi, pagtatama na sa maling gawain. Kaya nga po yung sabi doon ay pagsabihan. Ano po? Pagsabihan, tapos na ituro natin noong nakaraan, ipag-pray. Ano po? Meron din po noon. Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito, yung pagtatama. Ano po? Pangapat, panglima na po, yung pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Makikita rin po natin doon sa ating teksto yun. Sabi po sa 1 John 3:10, dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yun nga po, yung pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po doon, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya nga po, pagsasanay pala yun. Pag tayo ay, yun nga po sabi ko hindi porke nung sinasabi natin, I love you Lord, tapos namumuhay naman tayo sa ating kapwa. Wali-wala yung sinasabi natin, I love you Lord. Kaya nga po, doon pa lang po sa paglilingkod o pag-iibig sa ating kapatid ay pagsasanay na sa matuwid na pamumuhay. Ganon din po sabi sa 1 John 3:3, kaya't ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Yun po, yung sabi po doon, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim, sabi po, maging handa. Sabi po doon sa ating pinagtinekto, bago tayo pumunta rin sa ating sinasabi ko kanina, lumang tipan to bagong tipan. Maging handa sa mabubuting gawain. Ang sabi po sa Hebreo chapter 13, verse 21, ang sabi po, naway ikaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Ano po? Yun po yung sinasabing maging handa sa mabuting gawain. Sabi po, ulitin ko po, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Yesu Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Ganon din po sa Hebreo, sabi po, Hebreo 13, verse 1 and 3. Ano po? Dilagtawan po natin yun 2. Sabi po sa 1, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Sa 3, damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmalupitan, sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Yung po, yung ating exhortation tungkol po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Meron pa rin ako naidagdag dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dali lang po ito. Mga karagdagan, sabi po, karagdagang gawa ng salita ng Diyos. Ito po. Wala na po ito sa teksto. Ito na nga lang po ay aking idinagdag. Ano po? Sabi po, ang salita ng Diyos ay mapapanaligan. Ano po ba yung mapapanaligan? Mapagkakatiwalaan. Tama po ba yan? Maaasahan. Mapapanaligan. Comment. Kawikaan chapter 30 verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Pangalawa, dapat dinggin at sundin. Sabi po sa Kawikaan chapter 2 verse 1 to 3, aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo at ang aking utos ingatan nga at sundin. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Verse 3, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita't masumpungan. Yun po sabi po doon ay dapat sundin, dapat dinggin at sundin ang salita ng Diyos. Number 3, nagbibigay ng tagumpay sa buhay. Amen? Ito yung mga gustong marinig nung gusto ay prosperity gospel. Ano po? Sabi po, sa Joshua 1:8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat na yaon. Yung Biblia. Ano po? Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Amen? Yung daw po palang nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay giginhawa at magtatagumpay. Kaya siguro nagtatagumpay yung ating gawain, pero umabot na tayo ng kulang-kulang 150 viewers. Purihin po ang Panginoon. Kamantalong ng mga past natin, ang pinakamataas noon ay 97. Yung 1 to 40 days natin. Pinakamababa po natin, pinakamataas po noon ay 97. Ang pinakababa po ay 47 views. Iba po. Ano po? Pero ngayon po, purihin po ang Panginoon. Dahil nga po, sabi po dito, ay nagtatagumpay yung ating layunin. Kasi po,
Hindi naman ako dito, unang-una nag-iisip dito eh. Di po ba ang Milar Pisiklan na nagsabi, Kuya, pwede mag-Bible study tayo online? Oh, hindi kayo dapat mapagpala. Kayo ang magtatagumpay. Amen? Ako, ginagamit lang ng Panginoon. Hindi ko inaangkin ito. Hindi ko po inaangkin ito. Pero alam niya, hindi niya kami pagkukulangin. Amen? Amen. Ang sabi po, doon sa yung salita ng Diyos din, ang mga gawa ng salita ng Diyos din ay gabay at patnubay. Sabi po sa 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen? Amen. Sa daw ay gabay at patnubay. Isa pa po, 1, 2, 3, 4, 5. Panglima po, walang hanggan. Walang hanggan yung kanyang salita. Awit 119 verse 89, ang salita mo, Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Sabi din po sa Matthew 24:35, ito ay memory verse ng mga Kristiyano, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Amen? Di po ba? Forever to eh. Salita ng Diyos. Ano po? Isa pa, ang salita na, ang gawa ng salita ng Diyos ay nabubuhay. Ikinabubuhay. Nabubuhay o ikinabubuhay. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Amen? Amen. Kaya nga po, yung nabubuhay o ikinabubuhay. Yun daw po ay nabubuhay tayo hindi lamang sa tinapay, kundi rin naman sa salita ng Diyos. Amen? And the last, ano po, ang saligan ng ating pananampalataya. Pag sinabi pong saligan, alam mo, gusto ko pong ibigay sa inyo, ang Roma at Galatia ay ito po yung Magna Carta. Ito po yung Constitution. Constitution ng mga mananampalatayang Kristiyano. Roma at Galatia. Yung po yung Magna Carta ng ating pananampalataya. Amen? Sinaglit ko lang po kasi nabasa ko yung saligan. Yung saligan ay parang constitution. Constitution natin. Ano po? Saligan ng ating pananampalataya. Yung ating Bible. Kaya nga po, pag pinag-uusapan ay relihiyon, Bible ang basahin natin. At wala pong ibang aklat. Pag pinag-usapan pa natin tungkol sa panggagamot, aklat ng medisina ang basahin natin. Pag sinabi po, pag-uusapan po natin sa pagpapatayo ng bahay, o naman, engineering book ang basahin natin. Pero pagdating sa pananampalataya, ang ating babasahin ay ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. May pasaglit pa, ano po. Saligan ng ating pananampalataya. Sabi po sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 2. At ngayon, ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong mananangan sa salitang ipinangangaral sa inyo. Amen. Diba? Yung po yung nagbibigay ng saligan ng ating pananampalataya. Amen? Dito na po tayo dadako. Ewan ko kung anong oras na. Tingnan po natin yung oras na. Introduction ka pa lang. 1:28. Ano po? Introduction ka pa lang. Hindi, tapos na. Andapadago na po tayo. Sabi ko po, yung mga paghahambing ng lumang tipan sa bagong tipan.
Tingnan niyo po, nakakalating oras pa lang tayo. Matatapos pa natin ito ng mga 20 minutos, exactly isang oras po tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Nasi po nakasakot. Ang sabi po sa Article 1, ano po, sabi po. Pagpapalain ang lahat ayon sa pangako kay Abraham. Okay? Ito po sa Genesis. Mababasa po natin. Genesis chapter 12 verse 3. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. Amen? Mababasa po natin sa unang Pedro. Ano po yung unang Pedro? Sa bagong tipan. Ano po ang sabi? Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno na kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan ng sa daigdig sa pamamagitan ni Kristo na lahi ni Abraham. You see? Yung pangako ng Diyos kay Abraham, ganun din po ang naging pangako ng Diyos dito po sa bagong tipan sa pamamagitan po sa sinulat ni Pedro na sabi niya po, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ni Kristo na lahi rin ni Abraham. You see? Dalawa po. Diba? Yung pangako ng Diyos sa lumang tipan, nakikita po natin sa pangako niya sa bagong tipan. Marami po ang Genesis. Pinili ko lamang yung ilan. Marami din po ang, sumunod? Yung Exodo. Marami din po, mas marami po yung Awit, Isaiah, tapos mga ilan-ilan ang Jeremiah, tapos marami sunod-sunod. Namili lamang po ako sa tatlo sa Genesis, at ewan ko kung ilan yung sa Exodo ko, ilan na 100 ko. Marami po kasi, 116. 116. Ano po? Pangalawa po, sabi po, ang Mesias bilang inapo ni Abraham. Ano po? Ang sabi po sa Genesis chapter 13, verse 15. Tingnan po doon pa sa Genesis ay inihuhula na yung Mesias. Yung asil po Mesias, ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi po, ang Mesias bilang inapo ni Abraham. Genesis chapter 13, verse 15, ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makakagawa niyan sa iyo. Galasas 3:16. Ang Galasas nasa bagong tipan. Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. You see? Nangako ang mga sabi, ang Mesias bilang inapo ni Abraham. Yan niyo po. Nakasubaybay po ba kayo? Number 3. Ito po sa Exodo na. Dalawa lang pala kinuha ko sa Genesis. Ano po? Sa Exodo. Ang Mesias bilang korderong pampaskwa. Saan po ba tinawag yung pampaskwa? Ano po? Nag-umpisa po yun doon sa mamaya natin, papaliwanag ko ba yung mababasa din lang. Ano po? Sabi po, ang Mesias bilang korderong pampaskwa. Sabi sa Exodo 12 verse 46, sa loob ng bahay, kakanin ang korderong pampaskwa. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag din babaliin kahit isang buto. Tandaan niyo po pansinin niyo po. Ito po yung dumating ayop, nagmamatigas ang paraon. Nagmamatigas ang paraon na ayaw pa kawalan ang mga Israel, makawala sa Egypto. Kaya nagpadala po ng mga salot ang Panginoon para mapapayag po. Kaya nga po para mailigtas yung mga taga-Israel, nagpatay po sila ng kordero ng mga usa
At yung mga dugo po nun itinahid nila sa pinto. At yun po ang naging katugo nila. Tawag po nila doon sa kung ano yun ay Paskwa. Yung sila po ay nailigtas. Ano po ba yung Paskwa? Di po ba yung Pasko tayo? Di ba sineselebrate natin yung Pasko? Di po ba? Kapanganakan ng Panginoon. Bagamat hindi po talaga accurate na hindi naman po December 25. Ano po? Kaya lang, ginawa lang po natin talaga. Kasi once a year, sineselebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Yun po yung Pasko. Yung Pasko. Yung pagliligtas. Kaya nga pinanganak yung magliligtas. Doon sa Pasko, sa Exodus 12, sabi, kaya nga pinahiran, para yan ay maligtas sa salot. Di po ba? Kaya nga yun po ang naging dahilan, tinawag nilang Pasko. At tingnan niyo po, wag daw babaliin yung buto. Nangyari po sa John 19 verse 36. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang buto. Kasi po, nung nakapago na ang Panginoong Jesucristo, kinuha niya mga kanyang mga damit at yung mga kasama niyang dalawang magnanakaw ay pinagbabali ang buto. Ano po? Hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi na po siya, kundi tinulos na lang po ng sibat sa tigliran at tumagas po yung dugo. Ano po? Pero hindi na po nila binalian ng buto ang Panginoong Jesucristo. At yun nga po, yung katuparan, doon sinabi sa Exodo, na nung maghanda ng kordero, sa loob ng bahay, kakanin ang korderong pangpasko, huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Yung pala ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, na hindi na babaliin ang buto. Kapagkat yung dalawa pong magnanakaw ay binalian ng buto. Amen? Ako na po. Kasi mga pangitain sa lumang tipan, nakikita po sa bagong tipan. Kumbaga sa yung katuparan ng mga hula sa lumang tipan ay nag-manifest sa bagong tipan. How come na hindi totoo ang salita ng Diyos? Umpisa pa lang, nakaapat pa lang eh. Nagko-comment na ako, ano po. Mandagdagan pa natin. Kasi nga po, kung susulat ko po yun, 116 eh. Ano po, nasa libro po. 116 comparison. Ano po? Sabi po, hindi ko lang po bibilangin, ito na lang po. Hindi ko po kasi lalagyan ng number eh. Isa po ito, mabubuhos ang dugo ng Mesyas bilang handog. Sabi po sa Exodo, saan po ba yung Exodo? Sa 5 books po yun. Genesis, Exodo, Numbers, Levitico, Deuteronomy. Ano ba? Ang sabi po sa Exodo 24 verse 8, pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at pinisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pagkikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang sabi naman sa Hebreo, yung malapit na sa pahayag, sa dulo po ng Bible, ang sabi po sa Hebreo, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. You see? Si Moses noon, para sa ikapapatawad ng mga kasalanan, mula din ganun din kay Abraham. Pag sila'y nakasumpong ng pagpapala sa Diyos, si Abraham nagkapakatay kagad ng hayop eh. Nag-o-offer sa Diyos kagad eh. Kusunugin niya at no-offer sa Diyos. Pero sa bagong timan, hindi na po kailangan yun. Mauubos po yung kada. At sa dami ng kasalanan ng tao ngayon eh. Bagay, araw-araw may pinapatay na baboy, kambing, manok, ano po. Hindi na po kailangan yun, maghahandog kung magpapatay ng hayop para sa kapagpapatawad.
Yun po yung paghahandog na ng Panginoong Hesus. Yun po yung katuparan. Yung dugo po ng mga na iniaalay ni Moises sa mangkok at dinadala sa kabanal-banalan, ganun din po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumaga sa Kanya bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. You see? Isa pa po, hindi ko po na-number na, pagbati ng Diyos sa Kanyang anak. Dalawa lang po yung kinuha ko sa Hebreo, dalawa sa Genesis, dalawa sa Exodo. Ano po? Ngayon po, pupunta po tayo sa awit. Marami ko nakuha ko sa awit eh. Tatlo po. Apat. Ano po? Dami kasi sa awit eh. Saka Isaiah. At Jeremiah, kung hindi ako nagkamali, mga 10. Dami. Dami po sa awit. Punta na po tayo sa awit. Ang pagbati, yung article, pagbati ng Diyos sa Kanyang anak. Ano po? Awit chapter 2 verse 7. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari ng Sayon. Aking iahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Yun po yung sabi po na ng lingkod ni Yahweh na hari ng sabi ng lingkod ni Yahweh na hari ng Sayon. Ano po? Sabi po sa Matthew 21, sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Yun po. Yun po pati sa ang pagbati ng Diyos sa Kanyang anak. Doon naman sa Matthew ay sa sanggol pa lamang. Sa bibig pa lamang ng sanggol ang ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Yan po. Yung sabi po sa pagbati ng Diyos sa Kanyang anak. Isa pa sa aklat ng awit. Title, ang anak ni David mabubuhay mula sa mga patay. Pag tinatawag po ng anak ni David, kasi po ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa angkan ni David. Napag-aralan na po natin yon. Yung pinag-aralan po natin yung tungkol sa aklat ng Ruth, na si Ruth ay napangasawa si Boaz at naging anak niya si Obed hanggang tuloy na makarating na po sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung anak ni David, mabubuhay mula sa mga patay. Ibig sabihin po nito, siya po yung ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa awit 16 verse 8 to 11, nababatid ko na sila ay kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanman hindi ako matitinag. Kaya't ako'y magdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yan po yung anak ni David, mabubuhay mula sa patay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Na po. Sabi po sa aklat ng Gawa, tingnan niyo po yung comparison. Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 25 to 28. Sinabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko sila. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso at diway, nagagala. Katulad po nung nabasa natin doon sa aklat ng awit. Gayon din naman, ako'y mabubuhay na may pag-asa. Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Ituturo mo sa akin ang mga landas
upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Yung po sabi doon sa Lumang Tipan, hindi po siya pinintulutan na mabulok doon sa libingan. Sabi, pagkat di mo itutulutan ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay at doon ay maagnas. Kasi nga po, on the third day, our Lord Jesus Christ rose. Di ba? Hindi po siya nalagak ng forever doon sa balon na maagnas. Balon, sabi ko, balon ng mga patay upang maagnas. Hindi po. Ganoon po siya binasa natin sa sa Gawa chapter 2 verse 25 and 28. Sapagkat hindi mo pamamayaan sa digdig ng mga patay at di mo pahintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Amen? Yan po ang sinasabi po doon sinasabi po na ang anak ni David mabubuhay mula sa mga patay. Amen? Another pa po, isa pa po, bago tayo, marami pa po lang ito. Isa pa po sa aklat din po ng awit. Ang title po nito ay Pagsasapalaran sa Damit ni Jesus. Nangyari po ito doon nung siya po ay nakapako. Nasulat sa awit. Sabi po, awit 22 verse 18, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunika na damit, dinaan sa sapalaran. You see? Nasulat sa awit. Ang awit po ay nasulat 1,000 years before Christ. Ano po? Kasi panahon na ni David dito. Nasulat. Ano po? Tignan po sa John 19, 23 and 24. Nangyari po yan eh. Di po ba? Alam po natin yun. Pag tuwing na mahal na araw, napag-aaraan na. Nakakarinig tayo. O nakakapanood tayo ng ganon. Lalo na po yung Ten Commandments, nandun po yun. Nang si Jesus ay may pako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panglabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang panglabas na kasuotan, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya tag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito, daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Di po ba? Ang sabi po sa awit, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan at hinubad na tunikay, dinaan sa sapalaran. Dito naman ganun din po sa John 19, dinaan para malaman kung kanino ito mapupunta. Dinaan sa palabunutan. Palabunutan sa Bagong Tipan, sapalaran sa Lumang Tipan. Isa pa, ipanganganak ng Birhen ang Mesya. You see? Bet na isulat. Mas na isulat ni Isaiah na magiging Birhen na magiging nanay. Ipanganganak ng Birhen ang Mesya. Ano po? Paano? May isulat na Isaiah. Isaiah ay nasa 900 years before Christ. Hindi ako po nagkakamali. Ba't na isulat ni Isaiah? Sabi po, Isaiah 7, sasabi po sa Isaiah 7:14. Tapos na po tayo sa awit, Isaiah na po ito. 7:14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Tingnan po, naihula. Nasabi na Isaiah, ano po, ipapanganak ng isang dalaga. Sa Bagong Tipan, isang birhen. At sasabihin pareho sila, tatawagin Emmanuel. Ano po? Si Petong. Sabi po, sabi po sa Matthew 1:23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen, sabi at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Yan po sabi sa Matthew
Ganon din sa Isaiah. Ano po? Solve na ba kayo? Tutuloy pa ako. Sabi ko nga sa inyo, 116 yun eh. Ayan, sinagtyagaan ko pong sunatin ito para hindi po tayo magbubuklat doon. Mauubos tayo sa oras. Ano po? Isa pa po, magsisimula ang ministeryo sa Galilea. Ano po? Isaiah na naman, sinabi po na Isaiah. Sa Isaiah 9 verse 1 to 2, nahawi na ang dilim sa bayang malaonang namimigati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahahiyan ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali. Kasi po ang Galilea ay sakop po ng mga parting lupa ni Zabulon at Naphtali. Mga anak po ni Jacob ito. Anak po ni Jacob at mga kapatid po ni Jose. Joseph the Dreamer. Ano po? Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediterano. Tingnan niyo po yung mapa. Mula sa dagat Mediterano hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman na namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Yun po ay yung tungkol po sa magsisimula ang ministeryo sa Galilea. Kasi po ang Nazareth ay sakop ng Galilee. Ano po? Nazareth. Di po ba ang ating Panginoong Jesucristo ay taga Nazareth? Ano po? Pero siya ay pinanganak sa Jerusalem. Dahil po yung mag-asawa ay a-attend ng pagdiriwang ng Pasko sa Jerusalem. Okay? Para malinaw po. Inabot doon po ng kapanganakan eh. Marami pong aral ngayon na hindi raw po sa Jerusalem. Naku, may liligaw ako ng gano'n. Eh, sabi na nga ng Bible eh. Maniniwala pa ako sa sinasabi na iba na hindi raw sa Sabsaban, sa Jerusalem. Eh, kaya nga understood eh. Kaya nga nasa Sabsaban na lang, wala ng bahay panuluyan sa Jerusalem dahil puno na ng tao at mag-a-attend ang pagdiriwang ng Pasko. Tapos sasabihin ng aral na naman. Ayoko nang magsalita. Ano po? Sabi po sa Marcos 1:14-15, nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. At sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ano po may magandang balita? Ano po may magandang balita? Yung 4 na ebanghelyo ay magandang balita. Ang Bible. Isa pa pong meaning ng magandang balita. Bakit po naging magandang balita? Bakit po yung 4 na ebanghelyo naging 4 na magandang balita? Why? Andun na po yung buhay ng Panginoon eh. Ano po? Kasaysayan ng buhay ng Panginoong Jesucristo nandoon. Ibig sabihin, kaya po naging magandang balita, ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, kaya magandang balita. Wow, magandang balita. Diba? Magandang balita kasi nalalaman natin na hindi lamang para pag tayo namatay, mabubulok na habang panahon. Hindi pala. Tayo pala ay mapupunta sa langit. Amen? Makakapiling ang Panginoon. Amen? Di ba magandang balita yan? Kaya nga tinawag ng magandang balita. Di po ba? Yung 4 na ebanghelyo ay magandang balita. Mabuting balita, meron pong magandang balita. Isa pa po sa Isaiah, ang paglura sa lingkod ng Diyos. Niluraan ang Panginoon Jesucristo. Nasulat.
Sa Isaiah. Kaya nga pinili ko to para madaling madali tayong ma-conscious po. Hindi ako tumutol na bugbugin nila ako. Hindi kumubo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Lurhan nila ako sa muka. Mateo, bagong tipan. Mateo 26, verse 67, dinuraan nila si Jesus sa muka at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Yun po yung insulto na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo ay naisulat na Isaiah doon po sa Isaiah 50 verse 6. Sana po. 50 verse 6. Sana po. Kaya nga po, yung paglura sa lingkod ng Diyos. Isa pa po, mananahan ang espiritu sa angkan ni Jesse. Si Jesse ay tatay ni David. Ano po? Na pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Mananahan ang espiritu sa angkan ni Jesse. Hindi na, ang ginamit dito, Jesse, hindi naman na David, para hindi naman puro David. Ano mo? Isaiah, verse 11, Isaiah 11, verse 1 to 2. Ano po? Yung sabi po, mananahan ang espiritu sa angkan ni Jesse. Ang paghahari ng angkan ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalunuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Yun po, mananahan ang espiritu sa angkan ni Jesse. Sabi po sa Marcos chapter 1 verse 10, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na tulad ng isang kalapate. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. You see? Nangyari po, mananahan ang Espiritu Santo. Sinabi po na Isaiah, inihula ni Isaiah, nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa aklat ng Marcos. Isa pa, Jeremiah naman tayo. Jeremiah. Madami po yung Isaiah at awit. Pinili ko lamang po. Sabi po sa Jeremiah, anak ni David, magiging tagapagligtas. O, paano nasulat ni Jeremiah naman to? Sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Ulitin ko. Sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Pairalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Tingnan po, pairalin niya ang katarungan. Ano po? Pairalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa araw rin iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay at sila'y tatawagin sa pangalang ito. Si Yahweh ang ating katwiran. Yan po. Yan po yung sabi na anak ni David ay magiging tagapagligtas. Sinabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 15. Ang sabi naman po sa Lucas, sa isa sa Ebanghelyo, Lucas 32 to 33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay magpawalang hanggan. Amen?
Masosolve na po ba kayo? Malapit na? Hanggang kay Daniel. Meron pa tayo kay Daniel at kay Osea. Isang ano lang po ito. Kalating page na lang ito. Isa pa po kay Jeremiah. Pangangalanan ang Mesiyas na matuwid. Sabi po sa Jeremiah 23 verse 6, magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ay matuwid. Yan po, pangangalanan ang Mesiyas na matuwid. Unang Korinto chapter 1:30, sa kanya nagmula ang buhay na taghalay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya tayo'y tinuring na matuwid, ginawang banal at nililigtas ng Diyos. Ano po? Last two. Ezekiel, Daniel, at last three. Ano po? Isa pa po. Tapos na po tayo sa Jeremiah. Kumuha ko po ng isa kay Ezekiel, isa kay Daniel, at isa ko po kay Osea. Yung po, yung tatlo po pagpipili, napili ko po na may bahagi sa ating gawain. Ano po? Yung tungkol po kay Daniel, ay kay Hezekiah muna. Ano po title nito? Ang darating na mabuting pastor. Yan po, si Hezekiah, sinabi na, Hezekiah ay nasa 700 to 600 before Christ. Ano po? Ita talaga ko sa kanila, sabi po sa Ezekiel 34:23. Ita talaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Ano po yung title natin? Ang darating na mabuting pastol. Ano po? Sa John 10:11, isa po sa mga ebanghelyo ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Tingnan po, Ezekiel to sinabi po sa John, yung siya po ay magiging pastol. Tama, nagkatotoo po yung sabi po ni Ezekiel na darating ang mabuting pastol. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Amen? Sa Daniel, siya pong Daniel. Sabi po sa Daniel, ang title po nito, ang darating na walang hanggang kaharian ng Mesiyas. Ang darating na walang hanggang kaharian ng Mesiyas. Sabi po sa Daniel 7:27. Tingnan po yung mga hula po, no? Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. You see? Kaya po yung maghahari magpakailanman at lahat daw po ng hari ay magpaglilingkod raw siya. Gayun din, sabi po sa pahayag, sa Bagong Tipan, ito naman po yung counterpart ng sinulat ni Daniel. Sabi po sa pahayag, chapter 11, verse 15, hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo excuse me, na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Ulitin ko po na anuan tayo ng aking pag-ubong. Sabi po sa pahayag 11:15, inipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Amen. Hindi po ito kay Mel Chancon. Ito po ay paghahari ng Panginoon sa Kristo. Nagpapatawa. Ano po? And the last, kay Osea. Tignan niyo po, anong oras na?
2 o 3, meron na po tayong 1 oras. Ano po? Mananalangin pa. Tama-tama, 1.5 hours. Tapos naman na po tayo. Ang sabi po sa Hosea, ang sabi po, ang pagbabalik ni Jesus mula Ehipto. Inihula ito. Sabi po sa ni Hosea, nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak. At inilabas ko siya sa Ehipto. Ano po? Yung ang pagbabalik ni Jesus mula sa Ehipto. Sabi po sa Matthew chapter 2 verse 14 and 15, bumangon niya si Jose at ang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Kasi po si Herodes ay nag-order na patayin ang may edad na hanggang 2 taon na bata. Kaya itinakas po ni Jose. Tumakas po silang mag-anak, si Jose, si ating Panginoon si Kristo. Tumakas sila, punta sila ng Ehipto. At sila po ay bumalik. Ito nga po sabi. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula Ehipto. Itinago po ang Panginoon si Kristo kasi nga papatayin yung mga sanggol na ages 1 to 2, yung panahon po ni Herodes. Kaya nga po, nung pagkatapos po nung mamatay si Herodes, sila po ay bumalik galing po ng Ehipto. Conclusion. Ano po? Conclusion. Bago po isang conclusion, meron po akong ikukwento. Si Mr. Skogland. Ano? Skogland, isa pong Swedish. Ano po? After World War II, sila po ay napatigil sa alay nila po ang USA. Napatigil po sila sa Chicago. Doon ay naganap muna ng matitirhan. Ano po? Na natitirhan. At napakahirap po maghanap noon kasi po ay pagkatapos po ng World War II, siyempre, ang mga tao ay maghahanap ng matitira. Magpupunta na po. Ano po? Kasi po nawasak lahat ng mga tahanan. At nakatagpo siya ng isang Swedish woman na may-ari po ng apartment. Nung siya po ay mag-inquire, ang dami pong sinabi na po ng Swedish woman na may-ari ng apartment kay Mr. Skogland. Ano po? Nung si Mr. Skogland ay, kasi half Swedish eh, nagsasalita na rin ng tungkol sa Swedish. May accent na siya. Nalaman tuloy ng landlady na Swedish. Na si Mr. Skogland ay may lahing Swedish. Kung gayon, sabi niya. Kasi namahalan, nung tinanong niya kung magkano upa, doon nung umpisa yun eh, tinanong niya kung magkano upa. Namahalan si Mr. Skogland. Kaya yung comment nung landlady landlord, ay naging marami salita. Pero yung during the conversation nila, ay nalaman ng landlady na si Mr. Skogland ay Swedish national din. Sige nakapalagayan loob niya. Ibibigay ko na lamang ng kalahati ang upa sa iyo. Ano po ang sabi po ni Mr. Skogland? Hindi na po. Hindi mo na po kukunin ang apartment. Kasi po, doon pa lamang po sa maraming comment, nakita niya na po yung pag-uugali ng Swedish national na may-ari po ng apartment. Si Mr. Skogland ay isang Christian. Siya po ay nag-aaral ng Bible. Ang sabi niya po, dahil sa natutunan ko sa Bible, hindi ako dapat tumira doon. Masisira yung aking pagiging Christian. Yun po ang kainaman ng nagbabasa ng Bible. Si Nehemiah. Ito po kwento ni Nehemiah. Si Nehemiah ay naglilingkod sa Haring Artaherjes ng Syria. Ano po? Siya po yung tagapaglingkod ng hari sa pagtimpla ng alak. Ano po? Ng hari. Nakita po ng hari na siya ay nalulungkot
Kaya po tinanong ng hari, ba't ka nalulungkot? Kasi po yung aking pinagmulan, ang aking tirahan, ang muog ng Jerusalem ay wasak. Kaya balak ko po sana magpaalam sa inyo at gusto ko pong muling itayo yung muog ng Jerusalem. Ano po? Doon po, nung inuumpisa niya na po yung pagtatayo, marami mahaba pong kwento, sinushortcut ko na lang po. Nung kanya po tinatayo, si Sanballat at Tobias ay naging isang hadlang sa kanya. Ano po? Nung pa lamang inuumpisahan ay nilalait na sila. Anong magagawa ninyo? Anong magagawa ninyo sa ano? Tapos pinagbintangan pa nila na itatayo nyo ang Jerusalem at ikaw ang magiging hari dyan. Sakop ng Persya ngayon during that time, sakop ng Persya ang Jerusalem na ang hari nga si Artaxerxes na pinaglilingkuran ni Nehemiah. Ano po? At dumating po si Shemaiah, yung isang bulaang propeta. Alam niyo po, may balak pala ngayon si Tobias. Kasagsagan ng galit ni Tobias at ni Sanballat kay Nehemiah. Ano po? Sabi ni Shemaiah kay Nehemiah, Nehemias, ano po? Halika, magdali ka. Halika't magdali ka. Tayo ay pumunta sa templo ng Diyos. Pumasok tayo doon sa kabanal-banalan at ikaw ay hindi nila magagalaw doon. Ano po sabi ni Nehemiah? Hindi ako takot humarap sa kanila. Ako'y lalaki. Pero yung sinasabi mo na ako'y papasok sa kaloob-looban, di bali lang akong mamatay, wag ko lang sisirain ang tipan ng Diyos na bawal ang ordinaryong taong pumasok po. You see? Ayaw niyang sirain yung tipan ng Diyos. Di bali akong mamatay dito. Papatayin nila ako ni Tobias at Sanballat. Hindi ako papasok dyan. Kasi nga po, liligtas nga ako dyan. Pero anong ginawa ko? Binaliwala ko po yung utos ng Diyos na mga high priest lang ang papasok sa templo. Di po ba? Ganon din po ngayon. Sa sitwasyon ngayon, sabi po, papapasukin daw yung mga bata sa August, wala pang bakuna. Ano po? Ano po? Ay, hindi po namin pababayaan yung aking apo. Dahil yung pati yung mga apo ko magdalawa lang nag-aaral, hindi ko po mapapayagan hanggat wala po. Kasi ikaw mamatay nila. Wala pang gamot sa COVID-19. Purihin po ang Panginoon. Ganun po ang dulot ng salita ng Diyos. Nagkakaroon po ang tao ng dignity. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po sa wawakasan ko po sa aklat, nabasa ko po sa aklat ng Kawikaan, chapter 2, verse 9-11. Ito na po yung pinakabuod ng ating conclusion. Kaya nga, iyong malalaman, katwiran at katarungan. Pinag-uusapan po natin salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Amen? Yung po ating paksa. Kaya ito po yung aking conclusion na binabasa ko po mula sa aklat ng Kawikaan, chapter 2, verse 9-11. Kaya nga, iyong malalaman, katwiran at katarungan, at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa liliko-likong landas. Amen? Tama po, yun po ang dulot ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa panalangin. Tignan po, tayo po ay 1 oras at 5 minuto na. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa inyo, babasahin po ni Sister Rory yung mga nag-join. Sana po ay ma-share muli ito at makaabot po sa mga pinaukulan, lalong-lalo na po doon sa nakaka-quarantine sa ibang bansa. Ganun din po dito sa Pilipinas, yung mga nakaka-quarantine, para sa po sila ay makaalam din po ng tungkol sa Biblia
ang salita ng Diyos. Amen? Pray po muna. Tayo po ay muling dadako sa ating panalangin. Ipapanalangin po natin muli yung mga concern ng bawat isa sa atin, kagalingan, pinansyal na pangangailangan, yung pong mga nararamdaman na anxiety ng iba sa atin dahil nga rito sa nararanasan nating pandemic, na ito ay alisin ng Panginoon sa ating mga buhay. Unang-una po, ang mga concern nila Lenny Cruz, Juby Quinjo, Milet Panganiban, Jane Banikid and family na nasa Australia, Adorbillo, Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, Lucy de la Cruz na nasa Abu Dhabi, Nita Panganiban, Isabela May Pantig, Miguela Gonzales Beaudis, Alessandro Caporali na nasa Italy, si June Del Rosario at Fernando Espino nasa Abu Dhabi, Antonio Libunao, si Nana Oma, Nanay Norma Tuason, Mario De Castro at si Vance Manabat. Gayon din sila concern nila Rosela Vanessa Santos, Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Teresa Milarpis de la Peña, Amalia Milarpis Santos, Anthony Castro, Annalisa Milarpis, Evangeline Milarpis, Cristina Camille Milarpis and family, at si Aileen Milarpis de la Peña, at sa lahat po ng naaabot ng ating FB Live. Gayon din sa mga OFW na sumusubaybay at yung yung kanilang pong mga concern sa kanilang trabaho, sa kanilang mga kalusugan. Sa Japan, sila John Patrick Castro, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus sa Corpus Castro. Sa Abu Dhabi, sila Marciana Pajardo at si Ricardo Singh. Sa Dubai, si Lucy Milarpis. Sa USA, Lenny Cruz and family. Middle East, sina Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnubit, Lynn Maglake, Marvin Pangilinan, Butch Gonzales, at sa Taiwan, si Anduria. Sa Australia, Jane Banikid and family, Jonel Panganiban, at sa pamilya po ni Ate Ami Basco. Sa Italy, sila Danilo Apostol, Heidi Apostol, Irene Apostol, Lea Siganlay, Maribel Apostol. At sa lahat pa po ng ating mga kaanak at mga kaibigan na hindi po nasasama sa listahan, isama po natin sa panalangin. Gayon din po, may pumasok na prayer request para po sa total recovery ng asawa ni Tita During na nakakonfine sa hospital sa Amerika, si Ruben Panlake. Total healing po para sa kanya. During? Asawa ni Tita During, nasa ospital. Ang kapatid ni Sister Nita. Ah. Okay. Ang asawa ni Ate During. Si Kuya Ruben Panlaki. Ruben Panlake. Purihin po ang Panginoon sa mga nag-join na Milarpis family. Hindi ko na po tinatawag na mga frontliner ito, hindi na po. Ang tawag ko na rito ay foundation. Kasama rin sa foundation si Judy Quinjo, si Lenny Cruz at si Marcia Pardo. Kasi po ay sila po ay masugid na tagapagtaguyod ng ating gawain. Inulit ko po yung mga nasa Abu Dhabi. Marami po. Mga mahabol pa pong mga pangalan. Lilista po natin para po may lista at may isama po sa prayer.
Bagay, ganun din po sa prayer natin, yung po sa lahat ng makakatunghay ng ating gawain ito ay ini-extend natin sa kanila yung ating panalangin. Amen? Purihin po ang Panginoon sa ating mga nag-join sa atin. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito, sa mga buhay ninyo na patuloy pong sumusubaybay sa ating gawain. Purihin po ang Panginoon, lalo-lalo na din sa mga nag-share. Kasi po, hindi po ako kundi kayo ang may concern, kaya nyo sinishare para yung mga kaibigan ninyo ay makaabot din po ng unawa tungkol sa ating pinag-aaralan. Lalo na ngayon, pinag-aaralan po natin ang authenticity ng ating ng salita ng Diyos, yung Biblia. Ano po? Kaya hindi po natin may tuturing na ito ay gawa lamang ng tao. Kasi nga po sinabi natin, nabasa po natin, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos at mapagpala sa hapong ito, O Diyos, salamat po sa iyong mensahe. Kaya dapat po kaming magpupuri sapagkat tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita ay meron kaming gabay at pagnubay, meron kaming aral na susundin, at meron kaming parang magulang na magtutuwid sa amin, sa aming landas na aming lalakaran. Magtuturo ito, Panginoon, sa amin ng mabuting asal, mabuting tao, at magtuturo kung ano ang dapat namin gawin para sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe na ang salita mo, Panginoon, ay aming tanggapin at aming kilalanin na tunay nga po, Panginoon, na ito ay salita mo na nanggaling sa iyo at ito po ay sinulat ng mga tao at mga lingkod mo na kinasihan ng iyong salita, ng iyong Espiritu Santo. Kaya nga po, Panginoon, naunawaan namin na ang salita mo ay authentic, Panginoon. At hindi nga po ito magkakabula. Dahil sabi mo nga po doon sa Matthew 24:35, ang salita mo ay hindi magkakabula. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan. At patuloy po, Panginoon, na kami humihiling sa iyo ng kapatawaran. Sa oras pong ito, lumuluhod po kami, Panginoon, na ang lahat po ng aming karumihan, lahat po ng aming mga nagawa, nasambit, na hindi ayon sa iyong kalooban, O Diyos, ay kami nga po, Panginoon, ay iyong patawarin. Lumuluhod kami ngayon, Panginoon, upang ang aming mga kasalanan ay hindi maging hadlang, upang kami ay makalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong panan, sa iyong kalooban, upang kami ay hindi makapagpupuri. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Malaya kami makakapagpuri at makapalalapit sa iyo, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa kaunawaan dahil sa salita mo, naunawaan namin na ikaw ang makapangyarihang Diyos at walang imposible sa iyo, Panginoon. At ikaw ang lahat ng may nalang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at wala po pang iba na ikaw na ibang Diyos, kundi sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Lord, sa pagkakataong ito, Diyos, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga taong nakalista nito. Lahat po ng pangalang nakalista nito, Diyos. Nabinasa po na yung aking may bahay kanina. At ganoon din po sa lahat ng makakatunghay ng gawain ito, Diyos. Itinataas ko nga po, Panginoon, sila, O Diyos. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Abutin mo rin po, Panginoon, ang kanilang kahinaan. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang karamdaman. Abutin mo rin po, Panginoon, ang kanilang kahirapan. Bagkos ito, Panginoon, ay bigyan mo ng kapayapaan, bigyan mo ng kasaganahan, bigyan mo ng pagpapala, Panginoon, hindi lamang material, kundi pati spiritual, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, ay napagkakaisahan namin nalalangin sa at lumalapit na
nananalig kami, Panginoon, na lahat ng aming ihilingin sa oras na ito ay iyong pagkakaloob sapagkat wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat po ng aming ihilingin, lalong-lalo na, Panginoon, sa lahat ng po ng walang trabaho. Pagkatapos po ng pandemic na ito, maghahanap po ng trabaho, maghahanap po ng bagong negosyo, maghahanap po ng bagong pagkakakitaan. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magpo-provide ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ay the God of mercy, God of providence. Ikaw ang lahat ng may kapangyarihan sa lahat ng bagay at wala pong mahirap sa iyo upang ang lahat ng kahilingan ng mga taong sumasampalataya at nananalig sa iyo ay iyong bibiguin. Lahat nga po sila ay iyong pagpapalain, iyong pasasaganahin, iyong pagagalingin, iyong pagpapatnubayan sa kanilang mga buhay. Binigyan mo po sila ng kalakasan, kalusugan, Panginoon. Higit, Panginoon, ang iyong patnubay sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng nasa abroad na nabanggit dito, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang may hawak ng buhay ng bawat isa. Ilayo mo po sila sa COVID-19. Bagamat sila po, Panginoon, ay nasa lugar na marami pong mga infected. Salamat po, Panginoon, sa iyong patnubay sa bawat isa. Dalangin ko rin po ang kagalingan, kaaliwan, kalakasan, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na nag-abroad. At ganoon din po, Panginoon, ng kanilang mga kalusugan. Dalangin ko, Diyos, patuloy din po namin itinataas sa iyo si Kuya Ruben Palaki, Panginoon, na nasa USA, Panginoon. Nihiling ko po, Panginoon, na extend mo ang iyong kamay sa kanya. Siya nga po. Tunay nga po, Panginoon, ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Opo. Kaya po ng aming napag-aralan last time na ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagpapagaling sapagkat ikaw, Panginoon, ang dakilang Diyos na manggagamot. Alam namin, napag-aralan namin na ang sakit ay hindi mo pinapahintulot. Ngunit ito nga po, Panginoon, ay bunga ng kasalanan o bunga ni Satanas na siya nagbubundar nito, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito, pinagkakaisahan namin itinataas sa iyo si Kuya Ruben sa kanyang buhay, sa kanyang recovery, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na ang kagalingan ay magmumula sa iyo at siya nga po, Panginoon, ay iyong pagagalingin sa oras pong ito. In Jesus' name, you are healed in the name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng namumuno ng aming bayan, ng aming bansa, sa pangunguna po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ganon din po sa aming probinsya ng Bulacan, sa aming Governor Daniel Fernando at Vice Governor Willie C. Alvarado, at sa lahat po ng board members at lahat po ng empleyado ng Kapitolyo. Particularly, Panginoon, sa accounting office na aking tinuturuan. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prenal at Ate Merly de Belen Paulino. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mo nga po silang gabayan, patnubayan. Ganun din po, ibigay mo po, Panginoon, ang pagpapalang material at spiritual sa bawat isa. At ganun din po sa lahat ng may karamdaman sa accounting office. Hinihiling ko po sa iyo ang total recovery at total provision, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, na ikaw ang magsusupply ng kanilang pangangailangan, lalong-lalo na, Panginoon, ng kagalingan. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami nagpupurit at nagpapasalamat sa iyo. Kulang po ang mga salita upang ikaw ay mapapurihan. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong salita upang kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng aral sa aming buhay nito. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng landas sa aming pangawalagi dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami nagpupurit at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo po, kadakilaan, kalwalatian, magpakailanman. Ito po sa namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.